Sa ika-10 ng Oktubre, gugunitain natin ang ika-21 pandaigdigang araw laban sa parusang bitay. Muling maninindigan ang buong mundo sa paggiit na ang parusang bitay ay walang lugar sa mga bansang nagtataguyod ng demokrasya at karapatang pantao. Muli tayong mananawagan sa mga mamamayan at lider ng mga gobyernong patindihin ang kampanya at pagkilos laban sa parusang bitay hanggat ito ay tuluyang mawala sa batas ng mga lipunan. Isang matingkad na realidad na ang parusang bitay ay may mahigpit na ugnayan sa torture, malupit at di makataong trato at parusa na karaniwang pinagdaanan at dinanas ng mga individual na napatawan ng parusang kamatayan. Malaking porsyento sa kanila ay mula sa pinakamababang uri o pang-ekonomikong antas ng lipunan na hinuli, pinaratangan at nasentensyahan ng parusang bitay dahil sa hindi nagkaroon ng mahusay na depensa sa korte, bunga ng kanilang kahirapan at kawalan ng mahusay na abogado, kawalan ng sapat na kaalaman at pagkaunawa sa sistema ng paglilitis at hustisya ng bansa, at sa pangkalahatan ang pag-iral ng isang bangkaroteng sistema ng hustisya. Malaking porsyento rin sa mga mahihirap na napatawan ng parusang kamatayan ay nakaranas ng torture, malupit at di makataong pagtrato sa kanila ng mga pulis, militar at iba pang unipormadong ahente ng Estado. Ang paggamit ng torture at pagmamalupit ang karaniwang paraang ginagamit ng mga ahente ng batas upang mabilis na malutas ang mga kaso, lalo na kung ang apektado ay mga mayayaman at may kapangyarihan at ang naparatangan ay mga mahihirap o walang kaya sa lipunan. Sa isang mundong ang sistema ng hustisya ay depektibo at karaniwang nagagamit ng mga mayayaman at may kapangyarihan sa pagprotekta at pagtaguyod ng kanilang mga pansariling interes. Ang parusang bitay at torture ay patuloy na magsisilbing mabisang sandata sa pagpapanatili ng inhustisya at paglabag sa karapatang pantao ng mga mahihirap at walang kapangyarihan at boses sa lipunan. Parusang bitay, labanan at tutulan, karapatang pantao, itaguyod at ipagtanggol.